Si Elizaldico. Si Buwan, hindi pala. Elizaldico. Asa kaya utak nito? Nakakatawa ka, Congressman. Respect daw po nila ang desisyon ng presidente na mag-veto. Ha? Pwede mo ba sabihin na... Hindi namin nire-respeto yan. Pwede mo ba sabihin niyo, pare? Hindi naman. Hindi. Asa kaya utak nito? Nakakatawa ka, Congressman. Chairman po yan ng APRO committee sa House. Isang party list representative. Most powerful committee in the House. Siya po ang chairman yan. We respect the President's prerogative and judgment. Pero ano yung kayo po, kailangan nyo magpaliwanag sa publiko doon sa mga isiningit during the BICAM. Diyan po nagkaroon ng problema sa BICAM. Kasi top secret yung inyong meeting. hindi consultative? Useless itong mga ganitong statement dahil ang kailangan nyo ipaliwanag ano ang nangyari doon sa BICAM, Ginoong Saldico, Elizaldico. Yun po ang hinihingi ng karamihan sa business sector na nagko-comment. Ano ba nangyayari? Ano ba talaga nangyayari? Nakapag-BICAM ka na ba, Jonah? Observer lang. Ano ba talaga nangyayari dyan? At saka bakit top secret yung pinag-uusapan? Big problem nga yung ganyan eh. They should explain it eh. Kasi it became... Who can force them to explain? Ano raw ba ang problema natin sa ayuda? Oo. Malaki. Malaki ang problema natin sa ayuda. Kasi hindi depende tayo lahat sa ayuda. Di walang mangyayari sa atin. Unsustainable po yan. Hindi, tsaka palaki ng palaki. Taon-taon eh. Unsustainable. Yung binasa Imbes na bawasan. Ngayon, to justify it, ang DSWD sinasabi, ang galing daw nila. Dahil naaayos nila ng mabuti ang ayuda. Ang kagalingan dyan, kung wala nang ayuda. Sa totoo lang. O kaya, limit mo yung ayuda. Masyado malaki. Masyadong, ilang trilyon? Almost 1 trillion. 900 billion. Ang sinasabi nung Quadcom. Kayo naman, yun daw bibili ng helicopter, sana mawala ng gasolina. Huwag nyo namang... Meron nung ayuda sa gasolina. Ang problema ko doon, sana, paano yung pilot? Sana kung yung bibiling ng helicopter lang, paano yung pilot noon? May pamilya yun. Diba? Paano kung bumagsak yun sa mataon lugar? Hindi problema rin. May problema rin. Huwag naman ganon. Walang ganyanan. Walang ganyanan. Sana mahirinan na lang at matuluyan na. Huwag naman siya mag-isa na lang. Huwag na magdadama. Biro lang po yun. Biro yan. We don't wish anybody harm. Sa karambola po, we don't. Gusto nga namin maging malusog lahat ng tao. Pero itong si Ako Bicol Party List Representative. Ano ba yung Ako Bicol? Bakit naging Ako Bicol? It's Bicolanja based. Ako, Bicolano. Parang gano'n. Something like that. Si Elizaldico. Si Buwan, hindi pala. Elizaldico. Respect daw po nila ang desisyon ng presidente na mag-veto. Nakakatawa ka, Congressman. Ha? Pwede mo ba sabihin na... Hindi namin nire-respeto yan. Pwede mo ba sabihin niyo, pare? Hindi naman. Hindi. Asa kaya utak nito? Chairman po yan ng APRO committee sa House. Isang party list representative. Most powerful committee in the House. Siya po ang chairman yan. Committed daw po sila na magtatrabaho lamang. Okay. We respect the President's prerogative and judgment. Pero ano yung kayo po, kailangan nyo magpaliwanag sa publiko doon sa mga isiningit during the BICAM. Diyan po nagkaroon ng problema sa BICAM. Kasi top secret yung inyong meeting. hindi consultative? Useless itong mga ganitong statement dahil ang kailangan nyo ipaliwanag ano ang nangyari doon sa BICAM, Ginoong Saldico, Elizaldico. Yun po ang hinihingi ng karamihan sa business sector na nagko-comment. Ano ba nangyayari? Ano ba talaga nangyayari? Nakapag-BICAM ka na ba, Jonah? Observer lang.
Ano ba talaga nangyayari dyan? At saka bakit top secret yung pinag-uusapan? Hindi naman top secret. Nandoon din yung mga observer. Ba't walang lumalabas na balik? Hindi. Ang problema kasi, that is big problem nga yung ganyan eh. They should explain it eh. Kasi it became... Who can force them to explain? The only way that is going to happen is what the president did, which is he vetoed. At saka binulgar niya. Binulgar ng presidente. Yung mangled na budget. Binulgar niya. Ano yung pinag-uusapan na baka magkaroon ng constitutional challenge dito sa... Si Lacson. Sabi niya, baka daw ang gobyerno should expect a legal challenge. Yeah, well, it's always like that. If there are a lot of controversies, or there are people who want to have controversies, they can always challenge. Yun daw... Pag-dito ng presidente, well, certain... Hindi yung BICAM kasi... That may avert yung... Well, hindi, depende sa issue. Ang issue, isa yun, yung mas mataas yung budget ng DPWH kesa sa education. Mukha na remedy na yun, ng kaperaso. Yung nangyari doon sa BICAM conference, yung mga insertions, yan ba unconstitutional yun? Hindi. Wala naman nakalagay doon That's the prerogative of Congress to check the budget. Ang claim kasi ni Lacson po, mas mababa pa rin yung budget ng education kesa sa DPWH. Maski pagsama-samahin mo yung CHED, yung ganyan. No? Kasi doon sa DPWH, meron pa rin mga budget doon na hindi naman nakasama sa DPWH. Yun ang argument ni Lacson. Pero sabi po naman ng ni Lucas Bersamin, Executive Secretary, open to challenge. Na dating Justice. Chief Justice. I'm sorry. Dating Chief Justice. I'm sorry, Secretary. Chief Justice. Hindi raw po, yan pong unconstitutionality daw ng budget. Gusto niya raw po sana sabihin, walang ganyan pagkakataon na ma-question yung unconstitutionality ng budget. There's no such thing as an unconstitutional budget. That is coming from a former Chief Justice. You can challenge, of course. You can challenge. Pero ganito po ang view dyan. Yung budget is an interplay, give and take, horse trading between Congress and the executive that has been so for the longest time. Even in the system that we copied, which is the US, it's always an interplay. Ngayon, kung ipapasok mo yung Supreme Court dyan, anong papel ng Supreme Court dyan sa interplay? Kagaya nangyari sa Amerika, di ba, they were almost without funding. Di ba, nag-last minute sila, nag-ayos-ayos. Was there a case na ang budget kinwestiyon sa Supreme Court sa US? Never. Kasi po, accepted na yun. Saka it will never be, it will never progress. Even if they question it. Baka archive lang yan. So, nag-speech pa po si Senate President Chis Escudero. Yun daw pong budget, it's truly collaborative process, including the inputs of various sectors. Ito yung tanong ko sa iyo, President. Senate President, SP. Yung po isiningit na 288. Na pumayag kayo sa BICAM, 288 billion. Ano yun? Isiningit sa DPWH. Nagkaroon po ba ng consultation yun? Nagkaroon po ba ng input from... Kasi ganito yung process niyan eh. Di ba? Budget process, magko-consultation muna, tapos ilalagay sa budget, tapos tsaka i-forward sa Kongreso. Kung nagkasingitan doon sa Kongreso, saan yung consultation doon? Hindi Ha? Nag-consult kami among ourselves Among ourselves. Valid na yun, valid na. Consultation nga Valid na. We are the representatives of the people. Inputs daw po yan ng various sector including the public. Oh, come on. SP. Halatang halata 288 billion. Yung paningit, nasaan?
Baka naman may secret consultation na hindi natin nalaman. Kaya, meron kaya? No? Meron. Definitely. Hindi raw po sila pikit mata, nag-a-approve na lamang ng proposals. Yan po ang sabi ni SP. Oo. We review them rigorously. Yes. Ayan. Na-review siguro yung singit na yun, yung 288. Yeah. I-review yun. Definitely. Ano naman yun eh? Pero hindi daw ibig sabihin na wala na silang karapatan to recalibrate the budget. Ayan. So, recalibration lang pala yung isiningit na 288 billion sa DPWH. Ito po masasabi ko sa inyo. Ayan. Yan. Ano? Yan naman ay kung meron pang pera. Kung wala po, kami naman ay nakahandang tanggapin na yan ay hindi na i-implement muna. Yan naman ay wish list po ito. Hindi, nasa program nila siningit eh. Hindi naman saan program. Nagkamali ho. Yan ang sinasabi ko dito sa mga sinabi ko sa inyo. Paano? Ano? Ang usapan natin, ilagay ninyo yan sa program o kung hindi, hatiin man lang ninyo. Kung ako sa kanya, hindi na lang ako nagsalita eh. Pati ito si Saldico. Si Saldico kailangan magsalita. Kailangan they respect daw the President Bito. Wala nga na Bito 26 billion lang yun na si Senador Yung ka talaga eh. Ay, ang inaasahan ko sana si Senador magsasalita. Kasi siyang chairman ng BICAM eh. Kapag daw po wala silang ginawa dyan sa budget, sabi ni Francis Escudero, na hindi nila sinuri yan eh. Ano yan? Recalibration. Rubber stamp ba kami? Hindi kami rubber stamp. Precisely. Kung ganyan daw po ginawa nila, betrayal of public trust. Yan. Yeah. We cannot be the rubber stamp of the president. Yeah. Kailangan namin magkaroon ng 288 insertion just sa DPWH. We have to recalibrate this because in our consultations with our constituents, it turned out. May consultation pala. It turned out that the executive failed to consider the requirements of various constituents. Ayan, tama. And they're closer to the ground. They are So para closer. talking to the constituents. Kami po ay laman lupa. Ayun po nasa program appropriations, yung mga binito ng presidente, mga 168 o almost 170 billion. Yan po pwede pa, gaya nga sinabi ni Jonathan, na mangyari, magawa yan, pero tinanggal na ng presidente. Mag-supplemental budget na lang kayo. Tinanggal na rin ng presidente. Pwede kasi ipagpilitan na ituloy pa yun. Okay. Pero marami-rami pa rin daw naisingat na baboy. Hindi pala. To yung Public Works. Ang view po ng mga ibang nagmamasid nitong budget process, para bang napagbigyan ang BICAM dito sa nangyari. Kumbaga, napagbigyan, ganun. May request, napagbigyan lang. Halimbawa, sa academe, ang sinasabi nila, yung mga project po ng DPWH, kailangan bantayan ng gusto. Let's put it. Mababantayan ba yan? Let's put it this way. Ano? We don't want a reenacted budget. That's the basic thing. Siyempre, ako din. If you, if some of the critics insist on working this out through the very end, then we will have a reenacted budget, definitely. Now, okay ba sa inyo yun? Because as far as the presidency is concerned, sa totoo lamang po, sa akin, nasa ayos ang budget. Nasa ayos ang budget. Ang hindi ko lang gusto, yung siningit nila sa Kongreso dahil masama ang implikasyon noon. Sa lahat ng singit, masama. Yung siningit nila, yun lang. But the budget is, kahit po gawin yung kalahati ng budget sa infrastructure, gusto ko yan. Pare, di ba? Basta maliwanag. Basta maliwanag.
we're not against the increase in the DPWH. Yan nga po ang kailangan natin. Lalo ngayon, nagkaroon ng ano. Magsimula nung nagsulat ako ng column many years ago, yan na sinasabi ko, kailangan natin Maghabol tayo. Dahil kawawa tayo dyan sa infra. Alam niyo po ba this year, ang total budget natin sa infra, 1.5 trillion. Pag pinagsama-sama mo yan, hindi lang yung DPWH, isama mo yung DOTR, etc. DOTR, isama School mo buildings, yung education. lahat yan. Yung mga, yung telecoms. So 1.5, kulang pa yan. Malit yun. Malit talaga yung 1.5 trillion. So kung tutuusin mo, talaga kailangan natin ng infra. Pero bakit nyo dadaanin sa singit? Alam nyo, masama singit, ha? Baho na. But I really thought na si Presidente, di ba, itong nakaraang mga araw, ang daming ang press release, inaayos nila yung budget, they were pouring through it. I really thought that he was pissed off at yung mga Nagalit nga. yung kanyang mga Bloated yan. Hindi, yung mga funding para sa infrastructure, yung malaking big projects, parang na-defund, hindi nalagyan ng Alam mo, pera. ang pwedeng gawin I thought that para wag he was magkagulo pissed na off lang. at that, oh. Ang naiisip ko kasi, on its own, ang DPWH, kokontrolin na nila. Ng Congress. Para wag lang magkagulo. Kasi gulo na eh. Gusto ba natin yun? Magkagulo. Or Supreme Court, mga ganun.